Masusi kong pinag-aralan ng aking bagong misyon. Tiningnan ko ang larawan na nakalagay sa folder. Ito si James Mondragon, 30 years old, single, negosyante at may-ari ng sikat na 3 5-star hotel sa bansa. Hindi ito kagwapuhan ngunit magandang ngiti na tila nakakaingganyong makipagkaibigan dito. Kaya hindi pagkatiwalaan ito ng ibang mga kababaihan dahil mukhang mabait ang bukas ng mukha nito. Ngunit sa likod ng magandang ngiti at mabait na bukas ng mukha ay nagtatago ang isang demonyong rapist na sadista. Ilang beses na itong sinampahan ng kasong rape at illegal detention at physical injury. Ngunit agad na nadidismiss ang kaso. Umaatras kasi ang mga nagiging biktima dahil nababayaran ng malaking halaga. O di kaya ay tinatakot ng panig nito. Ngunit malas ito. Dahil isang anak mayaman din ang panghuling naging biktima nito na guest ng hotel nito. Although hindi na natuloy ang demanda ng pamilya ng biktima. Dahil tinakot, ay nagbayad naman ng malaking halaga sa BIS ang mga magulang ng biktima para iligpit ang rapist. Hula ko ng mga magulang ng biktimang nagbayad para ipaligpit ang rapist. Confidential kasi ang files ng mga nagbabayad at laging ang right and left BIS lamang ang nakakaalam ng kanilang impormasyon. Ang ginagawa lang namin ay ang sundin ang iniuutos sa amin. Ngunit sino nga bang magbabayad para patayin ng rapist na ito, kundi ang mga magulang ng biktima mismo? Ang mga ganitong klaseng tao na salot sa lipunan ng hindi nakapanghihinayang napatayin. Galit na kausap ko sa aking sarili habang tinititigan ko ang litrato ni James. Pagkatapos ay ang mga litrato naman ng mga babaeng huling biktima ang kanyang tiningnan. Nakalakip din sa folder. Isang 17 years old na si Ayumi Mizaki. Half Filipino, half Japanese. Matangkad, maputi. Makinis ang balat at mahaba ang itim na buhok. Hindi other short, maganda. Kaya siguro napagtripan ito ng rapist na gahasain. Sunod na tiningnan kong litrato ni Misaki na iba't ibang kuha. Maraming pasa ito sa katawan. Putok ang mga labi. Malalaking pasa sa muka at halos hindi na maimulat ang mga mata sa sobrang tinamo na pagtutorture dito ng rapist. Shit, James Mondragon. Mahinang napamura ako sa aking isip nang makita kong kalunos-lunos na sinapit ni Ayumi sa kamay ni James. Dapat na talagang mabura sa mundong ganitong klaseng tao. James Mondragon was my 4th mission since I started to be an official BIS member. After my long hard training, I need to assassinate 10 people to be able to speak with the head of BIS. Kailangan kong pumatay ng tao para mabigyan ko naman ng katarungan ng pagkamatay ng aking pamilya. Mabuti na lamang at puro masasamang tao ang pinapatay ko. Kaya hindi ako nagigilty. Nararapat lang naman kasi sa kanila ang mawala sa mundo. Dahil sila ang mga latak ng lipunan na hindi kayang linisin ng batas. Kaya ang mga katulad ko na lamang ang maglilinis at mag-aalis sa mga latak na ito. Ilang araw ko rin minatyagan at inalam ko ang routine ni James Mondragon. Sa ilang pagbuntot ko sa kanya ng palihim, ay natuklasan ko kung saan siya mas naglalagi. Sa Grand Hotel, na siyang pinakamalaki sa 3 5-star hotel na pag-aari niya siya madalas naglalagi. Doon din siya natutulog. Sa umaga ay nagja-jogging siya kasama ang kanyang mga bodyguards. Tapos pupunta sa coffee shop na nasa ibaba ng hotel niya at doon siya nagkakape. Pagkatapos ay maglilibot na siya sa kanyang 2 hotel. Ewan kung ano ang ginagawa niya dahil hindi ko na siya sinusundan pa sa loob ng hotel niya. Sa loob lamang ako matyagang naghihintay sa paglabas niya. Pagkatapos niyang mapuntahan ang 2 niyang hotel ay babalik na siya sa Grand Hotel at doon na mananatili. Napakasimple ng routine niya. Siguro sa Grand Hotel din niya ginagawa ang panggagahasa niya sa kanyang mga nagiging biktima. Madali lamang akong nakapasok sa isa sa mga hotel na pag-aari niya, gamit ang aking mga peking ID. Alam kong maraming CCTV camera sa paligid, kaya kinausap ko si Denver. Miyembro rin ng BIS at magaling mang-hack ng system. Hindi ko siya kaaway sa BIS, ngunit hindi ko rin siya kakampi. Dahil katulad ko ay tila may sarili rin siyang mundo. At ewan kung isa ba siya sa mga naiinggit sa akin tuwing makakakuha ako ng mission. Hindi naman kasi siya nagpapasaring sa akin katulad ni Manolo at ng iba pang miyembro ng BIS. Tanging-tango lamang ang batian namin kapag magkakasalubong kami sa daan. Ngunit kapag kailangan ko siyang kausapin ay sumasagot naman siya. Magaling siyang mag-hack ng system. Kaya pinakiusapan ko siyang i-hack ang system ng Grand Hotel. At huwag paganahin ng mga CCTV kung saan ako dadaan. Pumayag naman ito ng walang hinihiling na kapalit. Clear. Boses ni Denver mula sa kabilang linya. Ang ibig niyang sabihin na clear ay nahack na niya ang system ng Grand Hotel.
at hindi na gumaganang CCTV na madadaanan ko. Thanks, I owe you this one. Mahina akong kausap sa kanya. Nakakapag-usap kami through my earring. Ang aking kaliwang hikaw ay isang high-tech na microphone, kaya hindi ko na kailangan pang humawak ng cellphone para makipag-usap sa kanya. This is a very safe way of contacting the elder assassins, especially when the mission is not sole mission, but a group. Don't mention it. Maybe someday I will also need your help. Sagot nito bago bigla na lamang nawala sa linya. Alam kong wala na siya kaya hindi na ako nagsalita pa. Hindi naman ako na-offend na basta na lamang niyang ini-off ang microphone nang hindi nagpapaala. Alam kong ganyan ang ugali niya, same as me. Aloof and sometimes rude, but it's okay with me. As long as he did a great job in ruining the CCTV. It doesn't matter to me whether he is rude to me or not. Sumabay ako sa grupo ng kababaihang sumakay sa elevator. Nakasuot ang mga ito ng puting damit na tila siyang uniform nila dahil pare-pareho naman sila ng suot. Excited akong magtrabaho sa hotel na to. Kahit mga cleaning ladies lang tayo ay okay lang. At least napapasahod at nakakapagtrabaho tayo sa ganitong klaseng hotel. Narinig kong komento ng isang babaeng kasama sa grupo. Oo nga, at balita ko ay mataas magpasahod ang may-ari ng hotel na to. Kaya galingan natin ang paglilinis para taasan agad tayo ng sahod. Sabi naman ng isa. Lihim akong napangiti nang biglang may ideya akong naisip kung paano ako makakapasok sa kwarto ng target ko nang hindi agad nalalaman na balak ko siyang patayin. Mukhang tinutulungan ako ng tadhana na maalis ang isa sa mga salot ng lipunan. Pero totoo kayang rapist ang may-ari ng hotel na to? Nag-aalalang tanong naman ng magandang cleaning lady. Tingnan nyo, puro tayong mga magaganda at mga bata pa. Hindi kaya totoong balita tungkol sa kanya? Dugtong pa nito na hindi mawala-wala sa mukha ang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, miss. Dahil kahit isa sa inyo'y hindi niya masisilayan ng mukha. Sagot ko sa babaeng nagsalita ngunit sa isip ko lamang. Nakayuko lamang ako at kunyari ay hindi ko pansin at dinig ang kanilang mga pinag-uusapan. Ano ka ba, Jessa? Huwag kang maniwala sa mga chismis na yan. Mabait si Mr. James Mondragon kaya niya tayo personal na pinili para maging cleaning ladies ng hotel niya. Kontra naman ang kasamahan nito. Natigil ang mga babae sa pag-uusap nang bumukas ang elevator at lumabas silang lahat. Pasimpleng lumabas din ako at nag-abang ng isang cleaning lady na unang lalabas sa kwartong pinasukan nila na malamang siyang quarters nila. Mukhang galante ang rapist na ito. Dahil ang tirahan ng mga cleaning ladies nito ay nasa loob mismo ng hotel. At isa sa mga kwarto. Siguro malaki ang loob ng kwarto dahil maraming cleaning ladies ang nakatira sa loob. Nang makita kong cleaning lady na tinawag na Jess ay agad ko siyang sinundan. At nang makakuha ako ng pagkakataon na isinagawa ko ang aking balak. Miss, excuse me. Tawag ko sa kanya. Pinalaki ko ang boses ko para hindi niya mahalata sa aking tinig na isa akong babae. Akmang lilingon na siya nang bigla kong itinurok sa batok niya ang aking karayom na may pampatulog. Bago bumagsak sa sahig ang babae ay sinalo ko na siya at pagkatapos ay hinila patungo sa loob ng kwarto. Mabuti na lamang at walang umuuko pa sa kwarto na pinagdalhan ko sa kanya dahil kung nagkataong may tao ay madadagdagan ng aking papatulugin. Itinago ko ang walang malay na katawan ng babae sa ilalim ng kama matapos kong hubarin ang suot niyang uniform ng mga cleaning ladies. Tiyak na masasyak siya mamaya pagkising niya na nasa ilalim siya ng kama at walang ibang suot kundi ang kanyang underwear lamang. Matagal pa siyang magigising at kapag magising man siya ay siguradong tapos na ako sa aking misyon. Mabilis ang kilos na hinubad ko ang damit ko at pinasok sa dala kong itim na bag. Pagkatapos ay isinuot ko ang uniform ni Jessa. Mas matangkad ako sa kanya, kaya umabot lamang sa kalahati ng aking hita ang palda. Kaya mas na-expose ang aking mapuputing hita. Pabor ito sa akin para mas lalong hindi mapansin ni James Mondragon ang aking binabalak sa kanya. Nang makontento na ako sa aking ayos ay agad na akong lumabas sa silid na pinagtaguan ko sa katawan ng babae. Mabilis at sigurado ang kilos na sumakay ako sa elevator para tunguhin ang kwarto ng aking target na nasa pinakaitaas ng hotel. Nang makarating na ako sa tapat ng kwarto ni James ay huminga ako ng malalim at mas hinila ko pa paitaas ang aking palda para mas lalong madistract ito kapag nakita ang mahaba at mapuputi kong legs. Kumatok ako ng 3 beses bago ko narinig ang boses nito na nagsasabing pumasok na ako sa loob. Pagpasok ko sa loob ng kwarto niya ay nakita ko siyang nakahiga sa ibabaw ng kama at walang suot na pang-itaas na damit. Napaismid ako ng lihim nang makita kong bigla niyang pagbangon sa pagkakahiga sa kama nang makita niya ako at tila aso na biglang natakam
nang makakita ng masarap na buto na pwede niyang lapain. "Sir, maglilinis lang po ako ng kwarto mo." Matamis ang pagkakangiting sabi ko sa kanya. Sinadya ko talagang tamisan ng aking ngiti na tila nangaakit para mas lalo lamang siyang mahulog sa aking patibo. Sure. Mabilis nitong sagot. Hindi man lang itinago sa akin ang ginawa niyang pagtitig sa aking mga legs at ang maingay na paglunok niya ng kanyang laway. Una kong nilinisan ang kanyang malaking TV na nakaharap sa kama niya. Sinadya kong tumuwad ng bahagya para mas lalo lamang siyang takamin. At hindi ako nagkamali sa aking ginawa. Dahil mula sa sulok ng aking mga matay nakikita kong biglang pagbukol ng kanyang harapan na tila gusto nang sumugod sa laban. Sunod kong nilapitan ang lampshade na nakapatong sa maliit na mesa at nasa tabi mismo ng kama niya. Kunwari ay hindi ko pansin ang ginagawa niyang pagtitig sa aking mga legs. At nang tila hindi na siya nakatiis ay bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa aking braso at hinila papunta sa ibabaw ng kama niya. "Sir, anong ginagawa mo?" Kunwari ay takot kong tanong sa kanya. "Ang ganda mo, miss. Ang swerte ko naman at ikaw ang natokang maglinis sa aking kwarto." Nakangising sabi niya sa akin. Bago mabilis niya akong kinubabawan at sinibasib ng halik ang aking leeg. Nandidiri ako sa kanyang halik, kaya gusto ko na siyang patayin agad. Ngunit hindi ako makagalaw dahil maliban sa mabigat ang katawan niyang nakapatong sa ibabaw ng aking katawan, ay mahigpit pa niyang hawak ang dalawa kong mga kamay. Hindi ko siya magagawang tusukin ng aking karayon kung hawak niya ang aking dalawang kamay. Kaya nagkunwari akong gusto ko ang ginagawa niya. "Sir, hindi niyo naman ako kailangang pilitin dahil willing naman akong ibigay ang sarili ko sa'yo." Sabi ko sa kanya na may halong pangaakit ang aking tinig. Nang marinig nito ang aking sinabi, agad itong napahinto sa ginagawang paghalik sa aking leeg. "Talaga? Willing kang gawin niyon sa akin?" Nasisihan ng itsura na tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot, sa halip ay tumango lamang ako sa kanya. At kunwari ay isa-isa kong inalis ang botones ng suot kong pang-itaas na uniform. Mukhang nainip ito sa mabagal kong paghuhubad. Kaya bigla na lamang nitong winarak ang aking suot na uniform. Tumalsik sa ibabaw ng kama ang mga botones ng uniform kong suot. At ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mahantad sa kanyang paningin ang maputing cleavage ng aking harap. Mabuti na lamang at hindi na pasamang nawarak ang aking bra, kaya hindi niya nakita ang aking buong dibdib, na wala pang ibang lalaking nakakita at nakahawak. Tila sabik na isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking harap. Ngunit iyon lamang ang nagawa niya dahil mabilis ko nang naiturok sa kanyang leeg ang aking karayom na nagtataglay ng lason. Ilang segundo lamang ay walang buhay nang bumagsak siya sa ibabaw ng aking katawan. Inis na itinulak ko siya paalis sa aking ibabaw. Mabilis kong hinubad ang suot kong damit at basta na lamang iniwan sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay muling isinuot ang aking damit kanina. Nagsuot ako ng maluwang na jacket na itim para hindi mahalatang pambabae ang aking katawan. At pagkatapos ay isinuot ko ang sombrero ni James na nakita ko sa gilid ng lampshade. Ipinasok ko sa sombrero ang aking buhok para mas lalong hindi mahalata na isa akong babae. Pagkatapos ay muli kong sinulyapan ang lalaking nakapikit at tila bitin ang itsura. Halatadong nabitin sa nais gawin. "Maswerte ka dahil akong natokang maglinis sa kwarto mo. Ang sabihin mo ay malas mo dahil akong natokang maglinis sa kwarto mo. Patay ka tuloy ngayon." Nakangising kausap ko sa patay na katawan ni James. Pagkatapos ay tila walang anumang lumabas ako sa kanyang silid. Kahit naroon sa loob ng kwarto nito ang damit ng cleaning lady ay tiyak na hindi ito pagbibintangang pumatay. Dahil malalaman ng mga pulis na si silent assassin ang pumatay sa kanya sa oras na ipa-autopsy nila ang bangkay. Dahil makikita ang laso na ginamit ko sa pagpapatay sa kanya. Kasalanan din niya kung bakit siya namatay. Sisihin niya ang pagiging mahilig niya sa babae at ang pagiging rapist niya. Ngayon ay wala na siyang mabibiktima pa. Sa impyerno siya makipagniig ng mga katulad niyang demonyo. Paglabas ko sa kwarto ni James ay mabilis na akong sumakay ng elevator pababa. Mabuti na lamang at nasa ibaba lamang ang mga bodyguards nito. Kaya mas napadali ang pag-assassinate ko sa kanya. Nakayuko ang ulo na lumabas ako sa elevator. At dahil nakayuko ako ay hindi sinasadyang nabangga kong isang lalaking papasok naman sa elevator. Hindi sinasadyang nabitiwan ko ang dala kong bag. "I'm sorry." Paumanhin ang lalaking nabangga ko kahit akong nakabangga sa kanya. Pinulot niya ang bag ko at pinagpagan. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita at makilala kong mukha ng lalaking nabangga ko.
Siya ay walang iba kundi ang aking childhood crush, na si Harit Del Piero. Hindi ko na hinintay na iabot niya sa akin ng bag at basta ko na lamang hinablot sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadaling tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng hotel habang malakas ang kabog ng aking dibdib. Haret's POV. Galit na naibagsak ko ang dalawa kong kamao sa ibabaw ng aking mesa. Nasalubong ko na ang assassin ngunit pinakawalan ko pa. Nasa harap ko na siya ngunit wala akong kaalam-alam na siya na pala si Silent Assassin na matagal ko nang hinahanap. Siguro ay pinagtatawanan na niya ako ngayon dahil sa aking katangahan at ang ideyang itong lalong nagpapagalit sa akin. Kanina ipinuntahan kong pinsan kong babae na naka-check-in sa Grand Hotel na pag-aari ni James Mondragon. May chismis kasi na rapist ang may-ari ng hotel. Kaya nag-aalala ang aking tito na baka kung anong mangyari sa pinsan kong si Tiffany. Kaya niya ako pinapunta sa Grand Hotel para kausapin at kumbinsihin ang pinsan ko na lumipat ng hotel. Malakas lamang ang kapit sa mga pulis kaya ito nakakalusot at nananatiling chismis lamang ang kumakalat na balita tungkol kay James. At habang naglalakad ako kanina hindi sinasadyang bumangga sa akin ng isang lalaking naka-jacket at nakasuot ng sombrero. Bahagya kasi itong nakayoko kaya hindi niya nakitang papasok ako sa elevator. Hindi ko na nakita ang mukha niya dahil bigla na lamang niyang hinablot ang bag niya na pinulot ko sa sahig dahil nalaglag ng bumangga siya sa akin. At pagkatapos ay nagmamadaling tinalikuran ako bago ko pa nakita ang mukha niya. Saka ko lamang nalaman na may naganap na assassination sa loob ng hotel nang mag-alarm ang buong building.